I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Sa mga Pilipino and OFW sa buong kapuluan ng mundo, shout out po sa inyong lahat. Ayan, meron tayong upload videos updates guys. Nako, matindi ito mga kababayan, yung akusa ng isang dating opisyal. Si Mr. Mangundadato dito kay SAP Anton Lagdameo. Nako, matindi ito guys Ang sinabi ay nangulimbat daw ng 1 billion. So basahin ko po mga kababayan Sabi dito guys SAP Lagdameo dapat nang mag-resign, sabi ni Mangundadato. Agay. Basahin po natin ko para kumpleto detalyado mga kababayan. Ano ito? Alam nyo po, malapit sa Pangulo ito dahil assistant to the President ito. At ito, pagkakilala ko ito kay SAP, Lagdameo, mabait na tao ito at saka masipag mga kababayan. At alam po natin, mayaman ito, bilyonaryo ito. Sabi po dito mga kababayan, ayan nanawagan ng pagre-resign ni Special Assistant to the President, SAP Anton Lagdameo, ang mag-amang Suharto Dato Ting Mangundadato, dating Technical Education and Skills Development Authority, which is ang TESDA, sekretary at ang anak nitong si Dato Pax Ali Mangundadato, ang gobernador ng Sultan Kudarat. Agay mga beswa. Diretso, ayan, tuloy. Nung unang inilabas ng mga Mangundadato ang umano'y pangingialam ni SAP Lagdameo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa mga video nilang ipinamahagi sa media. Ayan mga kababayan Subalit nitong linggo matapos ang paghahain ng mga certificate of candidacy, hayagan na ang panawagan ng mga Mangundadato na tuluyan ng pagbitiwin sa kanyang pwesto si Lagdameo. Bakit kaya Sabi ito guys, tuloy, inakusahan pa nga ni dating TESDA secretary na si SAP Lagdameo ay nakakapamulsa ng bilyong piso sa pundo ng barn at binabalaan siyang tumakbo sa politika. What the heck? Totoo kaya ito mga kababayan? Ano po ang kapalagayan nyo? Ayon sa nakakatandang Mangundadato, nagkakamal ng bilyon piso si Lagdameo sa mga kinukupo nitong mga kontrata sa barn gamit ang construction firm ni South Cotabato Gobernador Rinaldo Jun Tamayo Jr. Ito pa. Anak naman nitong si Governor Pax ay hayagan ng ibinulgar na tinatakot at tinaharas na ni SAP Lagdameo ang kanilang mga mayor kung ang mga ito ay susuporta sa mga Mangundadato. Talaga lang, magagawa kaya ni SAP Lagdameo dito mga kababayan? I don't think so, Kasi ito si SAP Lagdameo, hindi niya gagawin yan mga kababayan dahil alam niya ang Pangulo ay napakahigpit pagdating sa mga budget na yan. Well, kung itong akusa nila, dapat ito sagutin ni SAP Lagdameo, mga kababayan. Kasi paninirang puri ito, At parang, I think guys, as I know, correct me if I'm wrong, itong mga Mangundadato, ito, anti-Marcos ito. Tuloy, mga kababayan, correct me if I'm wrong guys, Ito, hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Takutin ang ating mga mayor, haharasin mo sila at sasabihin kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, 'di ba? Ni-name drop pa ang Pangulo. Agay. Kakasuhan ka namin, tatanggalin ka namin ng mga bodyguard, pakukulong ka namin, i-read ka namin, ang sabi pa ng batang gobernador. Agay.
Dagdag pa ng gobernador, si Sap Lagdameo din ang dahilan kung bakit di natuloy ang pagdaraos ng Love for All outreach program ni unang ginang Lisa Araneta Marcos sa Maguindanao 2 linggo na ang nakaraan. O baka busy lang si Madam Lisa. I don't think hindi matutuloy. Dahil busy itong First Lady. Pero ang alam ko dito guys na iikot ito, yan ang sabi niya. Iikot ang Love for All sa buong Mindanao. Huwag masyadong husgahin ang First Lady. At wala naman yata kinalaman dyan si Sap Lagdameo tungkol sa Love for All. Ang makikipag-coordinate dyan, I think, ang DILG. Correct me if I'm wrong guys, no? So, base dito guys, no, sa akusan ni itong mga mangundadato na ito. Parang kung kailan ng eleksyon, saka naman ganito ang ginagawa nila, no? So, I think hindi magagawa ni yun, Sap Lagdameo, yung mangulimbat ka ng 1 billion. What the heck, no? Kasi si Sap Lagdameo, mga kababayan, mayaman na tao yan, sa totoo lang. So, hindi niya na kailangan ang pera, no? At isa pa, iniingatan niya din yung kapakanan ng Pangulong Marcos Jr. Dahil alam naman niya kung gaano kahigpit ito si Pangulong Marcos Jr. at nakikita niya ang pagpupursige ng Pangulo. Siyempre, ang Pangulong Marcos Jr. if ever, di ba? Like for example, kung totoo man ito, si Sap dapat lang na mag-resign, di ba guys? Kasi nadadawit po ang pangalan po ng ating mahal na Pangulo. Example lang yan guys, no? Ngayon, ang kailangan lang niya dito ay sagutin niya, mga kababayan. Kasi nasisira ang pangalan niya dito. Pero ang tingin ko dito kay Sap Lagdameo, guys hindi ganito ang pagkatao niya, no? At I don't think na magagawa niya yan, na tatakutin ng mga mayor. Parang malayo yata, no? So, ang alam ko lang dito guys, ito si Mangundadato, mga anti-Marcos ito no? Mga anti-Marcos ito. Kaya, well, hindi natin alam, mga kababayan, kung itong mga akusan nila kay Sap Lagdameo, yan ba ay may katotohanan? Kasi, kaya naman silang, sasampahan ng kaso ni Sap, kung yung mga akusan nila, no? At malalaman naman yan, mga kababayan, yung mga pundo pagdating sa barn, malalaman naman yan kasi mayroong audit, 'di ba, ng COA. Well, dahil dito mga besa, ito tingnan nyo ito, ipinagtatanggol po siya ng barn chief minister, at mga mayor ng barn ay nagpaabot po ng pasasalamat kay Sap Lagdameo, no? So, dahil dito guys, basahin ko po sa inyo para klaro, 'di ba? Ito. Sabi dito guys, no? Sirko sa politika. Ayan ang source natin. Sap Lagdameo tulay ng pagbabago at pag-unlad sa barn. Ayan o. Naniniwala si Muslim Mindanao, which is ang barn, Chief Minister Murad Ibrahim, na napakalaki ang naitulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapananatili ng kapayapaan at patuloy na progreso ng barn, at may malaking contribution dito si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Yes, tama po yun guys. Dahil ang Pangulo very hands-on na para tuluyan na mabago ang ang pamumuhay sa barn, at magpapatayo siya ng maraming yung mga tulad ng hospital, at mga airport. Magpapatayo siya guys ng mga university. Ganun yan ang pangako ng Pangulo. At ngayon, tingnan nyo ito yung sinasabi, Diba, unti-unting umaayos at gumaganda ang barn ngayon. Dahil si Pangulong Marcos Jr., yan ang gusto niya. Tsaka malaki ang naitulong niya din guys, ang Pangulo sa kapayapaan. At mga Muslim guys, sa pamumuno niya, ang daming nagiging pulis. 200 plus something. At yung mga dating bandidong Muslim, nabigyan ng mga tulong, hanap buhay, at yung mga Honda pa, yung mga guys, yung mga Honda, para paghanapan ng buhay, tricycle, ika nga.
Ako, ewan ko lang mga kababayan, itong akusa ng mangundadato kay Sap Lagdameo, no? Ayon sa Chief Minister, si Sap Lagdameo pa nga ang kanilang naging tulay sa Pangulo para maihatid sa barn ang mga kinakailangan pagbabago. O yan guys, See? O ito, tingnan nyo ito. Ito si mangundadato, ito po yung nag-akusa, yung false. Ang pera po sa barn ay bilyon. Lumalabas sa kwento lang pala kwento dito ay para bang ang letter B na yan parang napupunta daw yata sa iyo Pwede bang linisin mo po ang iyong pangalan at patunayan ang sinasabi ko? See? May daw. So, ibig sabihin, hindi pa sigurado ito si mangundadato. Narinig niya lang sa mga marites. Yun guys ang nakalagay dito natatuloy. Dito kasi sa area ng barn, kumakalat po ang pangalan ninyo na halos dito na kayo tumira sa barn. Talaga lang. Maganda may bayan si Sap Lagdameo Ang mga taga-barn ay nagsususpitsa na hindi natatapos ang project po dito dahil napupunta daw kay Anton, ikaw lang naman po ang alam ko na Sap. Sana po patunayan po natin yan para malinisan po ang pangalan ninyo sa Lagdameo. Ito yung sinabi ni ni former TISDA Secretary Suharto Teng Mangundadato. Ayan siya ang nagsabi niyan. Ayun ang dapat yung ebidensya, hindi yung nakukuha mo lang sa mga usap-usapan sa mga kalye-kalye. Mahirap po maganyan yung mag-akusa ka ng isang tao without clear evidence. Naku, mamaya babalikan ka ni Sap Lagdameo alam mo, napakayaman na tao yan guys baka malagay sa alanganin itong si Mangundadato. Pero para sa akin naman guys, parang hindi ako makapaniwala ng ganitong klaseng akusa, ito. Si Chief Minister, Ibrahim. Sabi po dito, ayan, the Bangsamoro government expressed its full support for Sap Antonio Lagdameo Jr., whose leadership has been crucial in advance, crucial in advance development, peace, and stability in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Partnership with the national government has led to significant improvement in the region, such as a reduction in poverty, from 56.6% in 2018 to 23.5% in 2023. Ang laki ng binaba guys kumbaga bumaba yung poverty sa barn For the first time in many years, barn is no longer the poorest region in the country. Yan po ang sinabi po ng Honorable Ahud B. Ibrahim, Barn Chief Minister. Ayan guys 2018 ang taas ng guys ang mahirap sa barn, pero ngayon 23.5% na lang sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kasi grabe din ang tulong ni Pangulong Marcos Jr. sa barn, sa totoo lang mga kababayan. Soon as possible makikita nyo yung ang outcome nung yung mga ginagawa nila sa pagbabago sa barn. Lalo na po ang Marawi. 'Di ba Marawi? Ibang ba ang barn at saka Marawi o pareho lang ba? Hindi ko alam guys Correct me if I'm wrong. Ang sabi po ng Pangulo, pinapabilisan niya ang rehabilitation ng Marawi. So dahil dito mga besa, ano po ang kapalagayan nyo? Sa akin, for sure, magsasalita ito si Sap Lagdameo sa mga akusa laban sa kanya. Pero para sa akin guys, parang hindi ako makapaniwala kasi
Mayaman ito, saka hindi niya na kailangan ng pera. Di ba? Sigurado yan mga kababayan. Mayroon na naman, mayroon na naman ang paninira ang mga may gagamitin naman na ebidensya ang mga DDS laban dito sa Marcos administration. Kasi, siyempre, under ng Marcos administration, assistant to the president yan. Kaya, dadawit yan si Pangulong Marcos Jr. Sasabihin nila, manakay ganito, ganun. Di ba? Pero wag kayo, hindi nila nakikita yung poon niya. Ipoon nila, mas matindi ang guys, pork barrel, 51 billion. Tapos yung 11 billion na nawala sa Parmali. Di ba? Kung yung kung yung 5,500 na flood control, ginawa nilang issue yan laban sa Pangulo. Pero hindi nila nakikita yung flood control ni Digong, 11,000 na flood control. Bakit ang binaha pa rin ang Maynila at saka ng Davao? Saan kayo makikita niyan? Aba. So dahil dyan mga besa, kung ito si Mangunda Dato, anti-Marcos, mga kababayan, ito parang konektado sa eleksyon. Ito sa mga alyansa ni Pangulong Marcos Jr. Paninirang puri ito. Kung ito ay haka-haka lang ni Mangunda Dato. Kasi sabi niya nga dito, yung usap-usapan daw, yung kwento dito. Ibig sabihin, hindi pa siya sigurado kasi nakukuha niya lang sa mga marites-marites lang. Kung natatandaan nyo guys, yung issue laban kay Comelec Commissioner Garcia, na kung saan si Congressman Marcolita ang nagsasabi na mayroon siyang mga milyon-milyon sa mga bangko-bangko. So, ang ginawa po, actually guys, nagsalita sa public Si Marcolita, sinabi niya talaga, si Comelec Chairman Garcia, itong mga pera niya daw sa mga iba't ibang bangko, milyon-milyon. Biro nyo yun mga kababayan. Alam nyo, ang ginawa ni Commissioner Garcia, sinagot niya yan si Marcolita mga kababayan. At pinatunayan niya na walang katotohanan. Iniisa-isa niya yung mga pangalan. Ay, sos, mga bes. Nga ang nagbibintang sa kanya. Walang katotohanan. Yun pala, paninira. Dahil siya ang inappoint ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo, maraming mga kahindik-hindik na paninira laban sa Marcos admin. Ang titirahin nila, yung mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Pero alam nyo si Saplag na Mayo, I don't think magagawa niya to guys. Kasi itong pananakot sa mga mayor, hindi niya kayang gagawin yan. Kasi alam niya si Pangulong Marcos Jr. napakahigpit mga bes. So dahil dyan mga kababayan, ito pa ito pa yung sinabi po ng mga mayor sa barn. Sabi po ng Philippine News Agency, Maguindanao del Norte Mayor's statement of support for Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdamio Jr. See guys, you see, pinagtatanggol siya. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga akusa sa kanya, baka marites lang yun, paninira lang, dahil nga eleksyon na. Tuloy. Sabi dito, the mayors recognize that the presidential aides dedication to public service and exemplary commitment to the welfare of the province. See? Ito mayors of Maguindanao del Norte, statement in support of Antonio Ernesto Anton Florendo Lagdameo Jr. Basahin po natin mga kababayan In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we, the mayors of Maguindanao del Norte, wish to express our unwavering support for Antonio Ernesto Antonio Florendo Lagdameo Jr. Ang haba ng pangalan ni Sapa. His dedication to the public service and his commitment to the welfare of our community have been exemplary as leaders entrusted with the welfare of our constituents. We recognize the invaluable contribution Sap Anton has made in fostering
collaboration and dialogue among various stakeholders. Tuloy. Through his continued consultation with our local government, SAP Anton has facilitated a platform for addressing pressing issues that affect our constituents, such as infrastructure development, education, healthcare, and especially peace and order, which is very important during the time of election. You see guys, sabi ko sa iyo, malaki ang pagbabago ng BAR mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr. O, nandyan yung po guys ng mga ano guys gusto talaga magpatayo ni Pangulong Marcos Jr. ng mga tulad ng hospital, mga university. Gusto niya ma-develop ng ano, ma-develop ng husto ang barn. Mga kababayan. Actually nga si CEO Mr. Ang ng SMC, sinabi ni Pangulong Marcos sa kanya magpatayo ka ng poultry, yung pabrika ng Magnolia sa barn sa Mindanao. Para man guys magkaroon ng trabaho ng ibang Muslim doon. 'Di ba? Kailangan naman manpower, 'di ba? Kaya pinag-isipan ni Mr. Ang, baka soon as possible malalaman natin magkakaroon ng inauguration na naman, no? His genuine concern for the well-being of our communities resonates in every initiative he undertakes. The support he provides to our local governments not only bolster our efforts but also inspires us to work more diligently for the betterment of our constituency. Ayan tuloy. Sabi pa dito guys, we are immensely grateful for his unwavering support and vision which align perfectly with our collective goals of fostering sustainable growth and development in Maguindanao del Norte, in line with the principle of moral governance. Together we stand united in our commitment to progress and look forward to a future shaped by the collaborative efforts and shared aspiration. Thank you, SAP Anton Lagdameo, for being a steadfast ally in our journey toward a better tomorrow. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wasalam. See guys, salitang ano yun? Muslim. Mga Muslim ito, sincerely, mayors of Maguindanao del Norte. Ayan yung mga mayors ito guys sila po yan. Nakapirma po sila. Nagpaabot ng suporta. So, ibig sabihin, yung mga accusation sa kanya, ni Mangunda Dato, walang katotohanan. Sabi-sabi lang. Kasi, itong mga ito guys, sila mismo, ang nakakausap ni Saplag Dameo at alam nila ang kalakaran dyan. Kasi sila ang kasalukuyan ng mga mambabatas na nakaupo dyan sa bayan ng Mindanao, dyan sa barn, Davao del Norte, Lanao del Norte, ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mayors yan, mga kababayan. Suportado nila at nagpapasalamat sila kaya Saplag Dameo. Paano naman yung akusa ni Mangunda Dato? Ay nako, alam nyo pag eleksyon, marami talagang lumalabas. Lalo't itong mga guys, mga alipuris ni Dugas. Maraming yan, mga hukos-hukos para lang makapanira. Ewan ko na lang sa mga politician na ito. Baka gusto kasi ni Mangunda Dato, siya ang pahawakan ng yung pundo dyan sa pagpapaayos dyan sa barn. Nakita nyo siguro ang suporta ni guys, Chief Minister ng barn, si Chief Minister Ibrahim. Di ba? So, yun mga kababayan, ang aking latest updates video.
ay in-upload ko ito kasi viral ngayon si Sap Lagdameo. Ginawa ng issue, pinakalat ng mga DDS. Ay nako, nasisira na yung pangalan ni Sap Lagdameo. Pero hintayin po natin mga kababayan yung kanyang sagot tungkol dito mga besa. Pero para sa akin, mahirap mag-akusa sa isang tao, lalo na pag walang sapat na ebidensya, no? Madaling mag-akusa pero mahirap patunayan, ika nga, 'di ba? So I don't think na magawa niya ito, no? Na kumbaga binabantaan niya ang mga mayors ayon doon sa Batang Mangundadato at nangulimbat ng 1 billion. Ay grabe, ang tindi. Naloka na mga bes. Kung nangulimbat siya ng 1 billion, ang laki nun mga bes, di walang improvement itong bar na ito. Kasi yung mga pundo dyan, talagang para dyan, di ba? So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Expected ninyo ang mga paninira ng mga anti-Marcos. Mas matindi pa dyan mga kababayan. Well, anyway, mga bes, I think ang bawat galaw ni Sap Lagdameo, alam po ng Pangulo yan. Alam na alam ni Pangulong Marcos Jr. yan, yung bawat galaw niya. Kasi halos nagsasama ang dalawang yan kahit saan So lahat ng galaw ni Sap Lagdameo at lahat ng mga pundo ang ginagawa dyan sa barn, alam ng Pangulong Marcos Jr. po yan, pinaparating po sa kanya. So paano nagkaroon ng pangungulimbat ng 1 billion? Ang laki naman nun. Ang yaman-yaman po ni Sap Lagdameo, mangungulimbat pa ba yan? Naloka naman ako. So yun guys, ang aking masasabi dyan. Kayo, ano po ang masasabi nyo? That is my opinion mga bes. At saka binasa ko lang ang mga sinabi ng mga mayors from Lanao del Norte, and of course the chief of Barn, Minister Ibrahim. Fully support sila kay Sap Anton Lagdameo mga kababayan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Hintayin natin guys ang sagot ni Sap Anton Lagdameo.